Marami tayong mga nakakasalubong at nakakasabay sa araw-araw nating buhay sa mundo. May mga taong mababait, ngunit meron din namang may masamang naidudulot sa atin. Subalit, hindi rin lahat sa kanila ay mga tao. Yung iba, mga nilalang na animoy nagmula sa dilim. May nakasabay ka na bang ganitong mga nilalang minsan sa buhay mo? Pakinggan ang mga kwento ng ating tatlong senders ngayong gabi dito sa Sitio Bangungot. Pulubi sa Eskinita. Good evening, Sir Jupiter. Kumusta po kayo? Ako po si Cristel ng Taguig. 23 years old at isang accountant sa isang mall. Sumulat ako sa inyo para i-share ang isang karanasang talagang nagmarka ng matinding kilabot sa kalooban ko. Mabuti naman po akong tao, kaya hindi ko alam kung bakit ganoon ang isinukli ng isang pulubing minsan kong binigyan ng limos. At hindi ko rin alam kung anong klaseng nilalang ba talaga siya. Nasa QC pa po ako noon at nagtatrabaho bilang isang call center agent. 9 p.m. na po at papasok pa lang ako kasi graveyard shift ako. Malapit lang ang tinutuluyan kong boarding house sa opisina. Mga 15 minutes na lakaran lang po. Para makarating sa building namin, kailangan ko pong dumaan sa isang eskinita, maglakad sa bangketa at tapos umakyat ng isang footbridge. Naglalakad ako noon habang nakasalpak ang earphones ng cellphone ko sa tenga. Medyo madilim na sa eskinita kasi sa gilid po yun ng isang malaking gusali. Wala talagang kailaw-ilaw. Maliban na lang sa lumulusot na liwanag galing sa magkabilang dulo ng eskinita. Habang naglalakad, may nakita akong isang matandang nakaupo sa may gilid. Lalaki siya. Tapos payat na payat at medyo maliit ang katawan. Nang makalapit ako sa kinauupuan niya, bigla siyang naglahad ng palad at nanghingi ng limos. Pangkain lang daw. Ako naman na maawain talaga sa mga ganon, dumukot agad ng 5 sa bulsa ko at inilagay sa palad niya. Kahit madilim, naaninag ko ang malapad niyang ngiti sa akin. Tapos ay nagpasalamat siya. Pangkaraniwan lang naman ang ganong tagpo kapag nagbibigay ka ng limos sa isang pulubi. Kaya hindi ko gaanong binigyang kahulugan at nagpatuloy na sa paglalakad. Nang makalusot ako sa bukana ng eskinita, nilakad ko naman ang bangketa. Medyo malayo pa roon ang footbridge na tatawirin ko. Sa ilang minuto kong paglalakad, may nakita akong isa na namang pulubi sa tabi ng daan. Ganoon din po, isang matandang lalaki na payat at medyo maliit ang katawan. Naglahad din ng palad sa akin nang makalapit ako. Inisip ko na siguro pareho lang ang pangangatawan nila nung nauna. Hindi ko kasi naaninag ng maayos yung nasa eskinita kasi madilim. Pero yung ikalawa, kita kong nakasuot siya ng kupas at madungis na dilaw na t-shirt. Tsaka butot balat talaga kung titignan. Lubog pa nga ang pisngi dahil sa pagkapayat at lubog din ang mga mata kung titignan.
Nagbigay din ako sa kanya. 5 puro piso kasi naubusan na ako ng 5 buo. At kagaya nung una, napakalapad din ng ngiti sa akin nung matanda. Saka nagpasalamat. Kita ko yung nangingitim niyang mga ngipin nang ngumiti siya sa akin. Sa di malamang dahilan, nakaramdam na ako ng bahagyang kilabot noong oras na yon. Nagpatuloy na ako sa bangketa. Medyo mabilis ang lakad ko kahit di pa naman ako malilate. Pero pakiramdam ko kasi kailangan ko nang makarating agad sa loob ng building namin. Kumakabog na yung dibdib ko. Dali-dali akong umakyat sa footbridge at natigilan nang makita ko ulit ang pulubi sa taas. Ganun pa rin po ang itsura niya, Sir Jupiter. Matandang lalaki na payat at medyo maliit ang katawan. Tapos nakasuot ng kupas at madungis na dilaw na t-shirt. At hindi yun simpleng kamukha lang ng nauna. Kasi sigurado akong siya talaga yun. Nang makalapit ako sa kinauupuan niya, naglahad din po siya ng palad, ngunit mabilis akong naglakad at diretso lang ang tingin. Kabadong-kabado. Kumakawala na talaga ang puso ko sa kilabot. Ang lamig na rin ng pawis ko at ramdam ko ang pagninginig ng kalamnan ko. Pagkarating ko sa bandang gitna ng footbridge, nakita ko ulit siya. Doon na naman siya nakaupo sa may dulo. Hindi pa man ako nakakalapit. Nakalahad na ang kanyang mga kamay at nakatitig sa akin. Doon ay hindi ko na pinigil ang sarili at tumakbo na talaga ako pababa. Kulang na nga lang po, lumundag ako sa hagdan eh. Opo, nakita ko ulit siya doon sa mismong ibaba ng hagdan pero hindi ko na pinansin. Nakita ko pa siya ng 2 pang beses sa may bangketa bago makarating sa building namin. Noong papasok na ako, lumingon ako sa bangketa at nahintakutan nang nakita ko siyang nakatayo habang nakatitig nang masama sa akin. Dali-dali akong pumasok. Nagtaka ang gwardiya kung bakit hingal na hingal ako at grabe ang pawis. Tinanong din niya ako kung sino raw ba yung matandang nakatingin sa akin sa may bangketa. Subalit hindi ako makasagot kasi nangangatal na talaga ako noon. Mabuti na lang at inalalayan ako ng katrabaho kung tawagin na lang nating si Vina. Tinulungan niya akong kumalma. Kinuwento ko kay Vina ang nangyari, Sir Jupiter. Hindi siya naniniwala sa akin. Ngunit hindi ko naman siya masisisi. Gayunpaman, kita pa rin niya ang kilabot ko, kaya pinagpahinga muna niya ako bago magsimula ang shift namin. Nakapagtrabaho naman po ako ng medyo maayos noon. Hindi nga lang tuluyang nawala ang pulubi sa isip ko. Kaya napagdesisyonan kong kumain muna sa isang convenience store pagkatapos ng shift. Subalit, natigilan ako sa pagkain nang makita ko ulit ang pulubi sa labas ng convenience store. Nakaupo ito sa labas ng glass wall. Napakurap ako at nagtaka nang wala na siya pagkadilat ko. Naisip ko noon baka namalikmata lang ako kakaisip sa matanda. Umaga na rin naman kasi kaya akala ko wala ng mga kung anong maligno
kapag ganoong oras. Paglabas ng convenience store, ng palinga-linga ako. Walang pulubi. Humugot ako ng malalim na buntong hininga. Saka nagsimulang maglakad pauwi. Maya't maya nga lang akong napapalingon kung saan-saan kasi baka naroroon na naman siya. Napaparanoid na ako. Nakahinga ako ng maluwag kasi wala siya sa footbridge. Wala rin po sa bangketa, kaya nagtuloy-tuloy lang ako sa paglalakad. Lumiko papasok ng eskinita at dire-diretsong naglakad. Subalit, ilang sandali pa. Nakita ko na naman siyang nakaupo sa may eskinita. Doon banda kung saan ko siya unang nakita. Natigilan ako at napalunok ng laway. Nagsimula na namang kumabog ang dibdib ko at lumamig ang pawis ko. Nag-angat ng tingin ang pulubi habang nakaupo at ngumiti ng malapad sa akin. Doon na ako nakaramdam ng matinding hilakbot kaya mabilis na akong tumakbo paabante. Ngunit halos malaglag ang puso ko sa takot nang bigla niyang hawakan ang isang braso ko. Ano bang kailangan mo sa akin? Ano bang kailangan mo? Mangiyak-ngiyak na po talaga ako noon, Sir Jupiter. Siya naman ay nakangiti pa rin habang nakahawak sa braso ko. Tsaka inilahad ang kabilang palad. Nagpumiglas ako hanggang sa mabitiwan niya ang braso ko. Pagkatapos taranta akong dumukot ng kahit ano sa bulsa ko. Nakakuha ng 2 piso na agad kong binato sa kanyang mukha bago ako tumuloy sa pagtakbo. Nang makalusot sa likod ng eskinita, nakita ko ulit siyang nakaupo sa gilid ng kalye. Doon ako dumaan sa kabilang dako para hindi niya ako maabot. Dire-diretso lang ang takbo ko hanggang sa makarating ako sa boarding house. Umakyat sa second floor at tarantang binuksan ang kwarto ko. Natagalan pa nga ako kasi nagkandamali-mali na ako sa paglagay ng susi. Pagkapasok agad kong inilak ang kwarto ko. Sumampa sa kama at nagsumiksik sa may sulok. Sir Jupiter, napakagulo ng utak ko noon. Napaiyak na nga po ako dahil sa kilabot eh. Inaisip ko kung ano ba talaga yung matanda. Multo ba siya? Maligno? Aswang? Engkanto o ano? Ano ba ang nagawa ko at bakit niya ako sinusundan? Mali ba na binigyan ko siya ng limos o baka nakulangan siya sa binigay ko? Ginagabihan po noon parang ayaw kong pumasok. Kaso kailangan. Ayoko namang mag-absent na lang ng basta kasi maaapektuhan ang performance record ko. Kakapasok ko pa lang kasi noon sa pinagtatrabahuan ko. Kaya naman naisip kong huwag dumaan doon sa iskinita. Sa halip doon ako sa medyo malayong daan kung saan sasakay pa ako ng jeep. Kailangan ko pa rin tumawid doon sa footbridge pero inisip kong kakayanin ko naman na siguro kasi sandaling lakaran na lang. Paglabas ko po ng boarding house, natanaw ko agad ang pulubi sa may tapat. Nakaupo ito sa tabi ng daan pero para bang hindi siya napapansin ng mga tao. Bago pa man siya nakatitig sa akin ay nag-iwas na ako ng tingin at mabilis na naglakad.
Malakas ulit ang kabog ng dibdib ko noon, lalo't pakiramdam ko pa rin ay may nakatingin sa akin. Hindi na lang ako lumingon hanggang sa makarating ako sa labasan at sumakay agad ng jeep. Doon na ako tumingin sakaling dinaanan ko at nakatayo nga ang pulubi sa may kanto. Nakatingin ng masama sa akin. Bagamat di pa rin ako mapalagay, di ko naman nakita ulit ang pulubi hanggang sa makarating ako ng opisina, Sir Jupiter. Inisip ko na lang na sana nga tinantanan na niya ako. Nakakatakot na kasing pumasok at umuwi kung ganoon. Sa kabutihan palad, hindi ko na po ulit nakita ang pulubi simula noon. Bagamat hindi na ako ulit dumaan sa iskinita kailanman. Mas pinipili ko na yung malayong daan kahit pa mas hassle ang biyahe. Ang mahalaga, hindi ko na ulit makasalubong ang nasabing pulubi. Sa ngayon, nasa Taguig na nga po ako at iba na ang trabaho. Hindi ko nga lang makalimutan ang nasabing karanasan, kaya talagang iniiwasan kong dumaan sa kahit saang eskinita. Hindi na rin ako nagbibigay ng kahit ano sa mga pulubi kapag gabi. Labag man sa loob ko, kasi gusto ko talagang makatulong sa iba, pero ayoko na kasing danasin ulit ang ganoong kababalaghan. At bago ko pa man tapusin itong liham ko, tanong ko lang din po, Sir Jupiter, ano kayang pulubi yun? Ibang nilalang kaya o tao na gumagamit ng kakaibang kakayahan? Sana po mabigyan ninyo ng paliwanag ang karanasan ko. Baka po kasi makatulong yun para mawala na ang kilabot sa kalooban ko. Maraming salamat po sa inyo at good evening po sa lahat. Roommate sa ospital. Kumusta po, Sir Jupiter Torres? Ako po si Kurt mula sa bayan ng Cavite, dito po banda sa may General Mariano Alvarez. Matagal na po akong nakikinig sa inyo. Ngayon naman po ay nais kong ibahagi ang kwento kong ito na naranasan ko sa isang ospital. Nangyari po ito sa kasagsagan ng COVID noong 2020. Ako po ay isang COVID-19 survivor, pero malala po ang kalagayan ko nang makuha ko ang sakit na yun. Halos 50-50 na nga po ako ng araw na yun. Pakiramdam ko rin ay halos mag-isa na ako sa buhay ko. Kasi ako lang mag-isa ang kumikilos para sa sarili ko sa loob ng isang quarantine room. Punuan na po ang mga ospital noon, kaya no choice kundi magpunta sa isang private hospital dito sa Dasmariñas, Cavite. Lumipas ang mga araw, lalong lumala ang pakiramdam ko. Ang mga doktor ay pumapasok na lamang sa room ko para i-check ako. Isang gabi po, Sir Jupiter, habang natutulog ako, nagising po ako nang may marinig akong umiiyak na babae sa kabilang higaan. 3 po kasi ang higaan sa room na yon at kurtina lang ang nakaharang sa bawat higaan. Pero nagtataka ako kasi ako lang naman mag-isa ang naroroon. Pinilit kong tumayo mula sa aking higaan para tingnan kung sino yung umiiyak. Pero pagtingin ko sa paligid ay wala namang ibang tao. Napakadilim po sa loob, Sir Jupiter,
kaya kinuha ko ang cellphone ko upang gamitin bilang flashlight. Dumungaw sa bintana para tingnan ang hallway, pero halos wala ring katao-tao. Humiga na lang ako ulit sa higaan ko pero nagtataka pa rin po ako kung ano yung narinig kong umiiyak na babae. Hanggang sa pinagkibit-balikat ko na lang at inisip na baka sa kabilang kwarto lamang yon. Ilang araw at gabi pa po ang lumipas, Sir Jupiter, paulit-ulit ko pa rin naririnig ang umiiyak na babae. Isang gabi po noon, November 28, 2020. Medyo gumiginhawa na po ang pakiramdam ko. Nakahiga lang ako at nakikinig ng mga gospel songs nang may marinig na naman akong isang umiiyak na babae. Tinignan ko po ang oras at nakita kong 3:00 na pala ng madaling araw. Hanggang sa hindi ko na po matiis at hinanap ko ulit kung saan ba ang umiiyak. Sinundan ko ang boses at lumabas ako sa kurtina na nakaharang sa higaan ko. Doon, laking gulat ko nang makakita ako ng isang babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok at duguan ng buong katawan. Nakaupo ito sa kabilang higaan habang umiiyak. Kinilabutan po ako at napasigaw nang bigla itong lumingon sa akin. Kitang-kita ko kasi ang mukha niyang punong-puno ng sugat at mga matang lumuluha ng dugo. Hanggang sa nawalan po ako ng malay dahil sa sobrang takot. Umaga na po nang magising ako at nakahiga na ako sa higaan ko. Nasa tabi ko ang isang doktor na nakasuot ng PPE. Saka binalita niya sa aking pwede na raw akong makalabas pagkatapos ng 14 days. Ang kaso hindi pa man ako nakakalabas ay nagparamdam na naman ang babae. Isang gabi po, Sir Jupiter, habang natutulog ako, napanaginipan ko ang babaeng umiiyak. At humihingi siya ng tulong sa akin. Iyak po siya ng iyak habang sinasabi ang nangyari sa kanya. Isa raw po siyang pasyente sa ospital na yun, ngunit nagpakamatay dahil wala nang tumutulong sa kanya. Doon po nangyari ang lahat sa mismong room na tinuluyan ko. Sabi niya, nais niya daw akong isama sa kabilang buhay para makalaya ang kanyang kaluluwang hindi makaalis sa lupa. Subalit may isang boses po na tumawag sa akin, dahilan upang magising ako. Umaga na po nang magising ako at araw na ng aking pag-uwi. 7 araw ang nakalipas mula nang makauwi ako. Habang nagluluto, may narinig na naman akong babaeng umiiyak. Kinilabutan at napasigaw po ako nang lumingon ako dahil katabi ko na po ulit ang babae. Tapos binulungan niya ako na tulungan ko raw siya. Kaya hinimatay po ako noon. Pagkagising ko, katabi ko na ulit ang pamilya ko at tinatanong nila kung ano ang nangyari sa akin. Sinabi ko na lang na sumakit lang ang ulo ko. Ayoko po kasing sabihin sa kanila ang totoo at baka pati sila ay matakot na rin. Gayunpaman, noong araw din pong yun, pumunta ako ng simbahan para ipabindisyon ang sarili ko at ang bahay namin. Gusto ko rin pong sabihin sa pare ang lahat ng nakikita ko. Matapos po noon, ay wala na akong kababalagang naramdaman
nakita o narinig. Sana kung sino man ang babaeng yun, makalaya na siya sa hirap na dinadanas at tuluyang makarating sa kabilang buhay. Dito ko na lang po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po, Sir Jupiter, at magandang gabi sa inyong lahat. Itago niyo lang ako sa pangalang JC, Sir Jupiter. Unang beses ko palang narinig ang boses niyo ay nagandahan na ako. Akmang-akma kasi sa mga ganitong content. Kaya gusto ko rin pong marinig nila ang kwento ko na binabasa ninyo. Hindi ko alam kung maniniwala kayo pero lahat ng ikikwento ko ay puro katotohanan lamang. Nangyari ito noong grade 8 student pa lang ako. Nag-aaral ako sa San Francisco High School at ang inuuwian ko ay sa Matandang Balara. Bumibiyahe ako araw-araw para pumasok at umuwi. At ang schedule ng pasok ko ay sa hapon. Kaya gabi na po ako nakakauwi. Kapag uwian na kasi sobrang haba na ng pila sa terminal ng SM North, Palagro. Kaya madalas nakakarating ako sa bahay ng mga 8 or 9 p.m. na. Dalawa naman ang pwede kong daanan pa uwi. Sa Feria o sa Diliman. Pero mas pinipili kong dumaan sa Diliman kapag ginabi ako kasi mas maraming tao roon. Medyo iwas ako sa Feria kasi nakakatakot. Lalo't may nabalitaan akong pinatay doon. Isang gabi sa may Diliman ako ulit dumaan. Medyo antok na ako noon at pupungas-pungas pa. Pag-ewang-gewang pa nga nang bumaba ng jeep. Antok na antok pa rin ng paakyat na ako ng overpass. Meron po akong nakasabay na umakyat noon. Siguro mga nasa 3 o 4 na lalaki. Pag-akyat ko ng unang baitang, may sumabay sa aking umakyat na isang lalaki. Sabay na sabay po ang pag-akyat namin. Medyo nagitgit pa nga niya ako kaya naman medyo binilisan ko ang paglakad ko para mauna at hindi na niya ako magitgit. Pero nang simulan kong bilisan, sinimulan din niyang bilisan ang paghakbang niya sa bawat baitang. Medyo kinabahan na ako noon pero inisip ko na lang na baka nagkataon lang. Hanggang sa nakarating na ako sa taas ng overpass. Hindi ko naisip na tignan at tingalain siya kasi nga antok pa ako noon. Nakayuko lang talaga ako at nang naglalakad na ako sa taas ng overpass. Medyo binagalan ko na ang lakad ko noon. Nauna na rin sa akin yung iba ko pang mga nakasabay kasi nga binagalan ko ang lakad. At yung lalaki naman kanina ay nasa gilid ko parang sumasabay siya sa panghakbang ko. Kaya naman napagdesisyonan ko na siyang tignan. Hindi ko pa nga lang siya totally tinitingala, tinignan ko lang siya sa may gilid habang nananatili akong nakayuko. Naka-formal attire siya. Parang katulad ng uniform sa mga nagtatrabaho sa corporate o office work. Tapos meron din siyang bag na parang pang-abogado. Ganoon yung aura niya. Ilang saglit pa po ay tiningala ko na rin siya at nagkatitigan kami, Sir Jupiter. Napamura ako at halos lumabas na yung puso ko sa sobrang kaba at takot. Pinanlakihan kasi niya ako ng mata at parang mananakit. Napansin ko rin siguro na sa mga 40 o 50 years old na siya, tapos medyo chubby. Di ko talaga manilimutan ang titig niya sa akin, lalo pat medyo namumula pa yung gilid ng kanyang mga mata. Sa sobrang takot ko, kumaripas na ako ng takbo.
Naunahan ko pa nga yung mga nakasabay ko sa pag-akyat, pero sa tingin ko ay hindi ko man lang nakuha ang atensyon nila. Ni hindi sila napatingin sa akin habang tumatakbo ako. Tuloy-tuloy lang ako sa sobrang bilis kong takbo hanggang sa makababa na ako ng overpass. Mula sa malayo, tinatanaw ko yung lalaki kung saan siya bababa. Dalawa po kasi ang hagdanan pababa ng overpass na yun. Gusto ko rin kasing malaman kung susundan pa rin ba niya ako pagbaba niya. Ang kaso, hindi ko siya nakitang bumaba ng overpass. Hindi ko nga rin makita yung mga paa niya mula sa ibaba. Alam kong hindi lang guni-guni yun. Basta, bigla na lang siyang naglaho. Ako po si Jenny at ang kwentong nais kong i-share ay nangyari noong 1995. Karanasan po ito ng Kuya Robert ko. Nakatira kami noon sa Quezon City. Nasa first year college pa ako noon at si Kuya Robert naman na panganay sa aming magkakapatid ay nagtatrabaho sa isang bangko sa Cubao. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng bangko. Middle income lang ang pamilya namin at dalawa na lang kaming nag-aaral. Nasa high school naman ang bunso naming kapatid. Masasabi kong pinalaki kaming may good moral values ng aming mga magulang. Si Kuya Robert po ay may girlfriend na katrabaho din niya sa bangko. Tawagin na lang natin siyang Nicole. Almost 1 year na silang mag-steady ng kuya ko. Sabi ni Kuya, first boyfriend daw siya nito. Si Nicole ay yung tipong palabihis at mahilig sa makeup at palaayos sa sarili. Kung tutuusin, para silang day and night kung tawagin dahil simple lang ang style ni Kuya. Super introvert siya. Hindi ko nga alam kung paano niyang napaibig si Nicole. Magkasundo at very sweet naman sila at madalas ding dinadala ni Kuya sa amin si Nicole. Hindi lang pag may okasyon kundi pag dinner or weekends din. Halos kapamilya na nga namin siya. Sa aming pagkwekwentuhan, nalaman naming nag-iisang anak lang daw siya at maagang naulila sa ina. Ang father naman niya ay nagtatrabaho bilang project engineer sa isang construction firm sa Canada. Base sa nakita ko sa kanya, sunod sa luho si Nicole. Confident, masayahin din siya at sabi nga ni Kuya Robert, never a dull moment pag magkasama sila. Nagmamaneho rin si Nicole ng isang Toyota Corolla. Hindi nga lang daw siya marunong magpalit ng gulong. Minsan ginabi raw siya sa trabaho at napunan niyang flat tire yung isang gulong ng kotse niya. Tinawagan niya si Kuya at nagpahatid siya sa bahay nila. Usually sabi ng Kuya ko hindi raw siya inaanyayahan ni Nicole sa loob ng bahay at hanggang gate lang daw siya kadalasan kasi nakakotse si Nicole pag pumapasok siya sa bangko. Ngunit ng gabing yun, sabi ni Kuya, parang napilitan siyang anyayahan ni Nicole sa loob ng kanilang bahay. Habang naghahanda raw ng late dinner nila si Nicole, nagtitingin-tingin si Kuya sa mga framed pictures na nakadisplay sa sala. Hindi naman daw kalakihan ang bahay ni Nicole. May simpleng kaayusan din ang sala at may mga dekorasyon naman daw ang bahay. Malinis at maayos daw ang loob ng bahay. May isa sa mga pictures na nakadisplay sa dingding ang napansin daw ng Kuya ko. Larawan daw yun ni Nicole noong baby pa. Kandung siya ng kanyang ina at ang papa niya ay nasa bandang likuran ng mama niya. May isa pang batang babaeng
Mga 14 na taon na raw sa tansya ng kuya ko. Nasa tabi raw yun ng papa ni Nicole. Habang nakatayo raw siya sa sala, naramdaman niyang may nagmamasid sa kanya. Nasa labas ito ng bintana sa tabi ng mga halamanan. Babae raw ito na may mahabang buhok na halos tumatabing na sa mukha nito. Naudlot daw ang pagkilates ni kuya sa babae nang tawagin siya ni Nicole para kumain na ng dinner. Muling tiningnan ni kuya ang babae pero wala na raw ito. Habang sila ay kumakain, naitanong ni Kuya Robert kung sino yung batang babae sa family picture na nasa sala. Natigilan daw si Nicole at sinabi nitong pinsan daw niya yun na nagbabakasyon lang noon sa kanila. Pagkatapos daw na sumagot ni Nicole sa kanya, kaagad daw iniba nito ang kanilang topic. Kaya hindi na raw binanggit ni Kuya ang nakita niyang babae sa labas ng bintana. Baka raw kasi akalain ni Nicole na tinatakot lang siya ng kuya ko. Isang araw, hindi raw nakapasok si Nicole dahil nilagnat, kaya binisita siya ng kuya ko sa bahay nila. Nagbilin pa raw siyang dalhan ni kuya ng mga pink roses na nakalagay sa flower vase. Nadatnan ni kuya si Nicole na nakahiga sa sofa. Naupo raw agad si kuya sa tabi ni Nicole. Habang nag-uusap daw sila, nakita na naman niya ang babaeng may mahabang buhok na nakatayo sa kusina. Nasa bandang ulunan daw ito ni Nicole kaya si kuya lang ang nakakita sa babae. Nakatingin daw ang babae sa kuya ko. Sa tansya raw ni kuya, mga 25 feet ang layo ng babae sa sofa na kinauupuan nila ni Nicole. Napagmasdan daw niyang mabuti ang mukha ng babae. Ang kaliwang mata raw nito ay kulay puti lang na parang bulag at ang kalahati ng mukha ay halos natutuklap na ang balat. Ang leeg at mga braso raw nito ay parang natutunaw dahil nakalaylay ang balat nito. Kahit na may mahaba itong buhok, manipis at halos nakakalbo na ang ibang parte ng ulo nito. Nakadaster na pambahay lang daw ang babae. Tatanungin sana ni Kuya si Nicole kung sino yung nakita niya sa kusina pero kaagad naman daw nawala ang babae. Kinilabutan na raw si Kuya ng mga sandaling yun. Lihim siyang natakot at hindi niya lubos maisip kung siya ba ay namamalikmata lang o totoo ang kanyang nasaksihan. Matapos daw niyang painumin ng gamot si Nicole ay nagpaalam na siya. Hindi pa rin maalis sa isip niya ang kanyang nasaksihan sa bahay ng girlfriend niya. Nang gumaling na si Nicole at bumalik na raw ito sa trabaho, hindi na mapigilang tanungin ni Kuya ang girlfriend niya tungkol sa nakikitang babae. Ayaw man niyang takutin ang nobya, gusto lang niyang bigyan ito ng babala. Pero pinagsabihan lang daw siya ni Nicole na dahil yun sa kahiligan niyang manood ng mga horror movies kaya very imaginative raw si Kuya. Imagination lang daw ni Kuya ang nakita niya. Pero ang sabi ng kuya ko, ilang beses pang nagpakita sa kanya ang babaeng yun. Kung hindi raw ito naglalakad sa bakuran, nakaupo ito sa carport ng bahay. Minsan ay sa kusina naman daw nakatayo. Pero kaagad daw itong umaalis. Hindi lang sa gabi ito nagpapakita, kundi kahit na daytime. Imbis na matakot,
mas lalong naging palaisipan ang mahiwagang babaeng iyon sa kuya ko. Multo nga ba ito o imagination lamang? Ito raw ang madalas itanong ni kuya sa sarili niya. Wala naman siyang third eye o psychic powers, kaya kung ano man daw ito, nagsimula na siyang mabagabag. Kaya kusa na siyang gumawa ng paraan at nagmasid sa labas ng bahay ni na Nicole. Parang stalker siyang nagmatyag. Ipinarada niya sa kabilang kanto ang kotse at pasikretong nagmanman. Sa matyaga raw niyang paghihintay, lumabas din ang mahiwagang babae mula sa likod bahay at nagmamadali itong dumaan sa hardin pagkatapos ay muling pumasok sa bahay. Gulat na gulat daw siya nang makitang dumaan sa pintuan ng babae at hindi tumagos. Kaya buo ang paniniwala ng kuya ko na hindi yun multo. Pero nadagdagan ang tanong niya sa isip, kung kaano-ano raw ng nobya niya ang babaeng yun. Naghintay pa raw ng tamang pagkakataon si Kuya Robert at sa kanilang first year anniversary bilang magkasintahan, inaya niya si Nicole na mag-dinner date sa isang mamahalin at sikat na steakhouse sa Makati. Sinundo raw ni Kuya ang nobya niya sa bahay nito at nang matapos ang dinner, ay nanood naman sila ng sine. Malalim na ang gabi nang magpasya silang umuwi. Inihatid niya si Nicole sa bahay nito at inanyayahan pa siyang magkape. Habang sila ay nag-uusap sa sala, napatayo raw ang kuya ko dahil nakita niya sa kusina ang mahiwagang babae na inakala niyang multo ng oras na yun. Mabilis daw ang mga pangyayari. Nilapitan niya ang babae na akmang papasok na sana sa kwartong nasa tabi lang ng kusina. Hinawakan daw niya ito sa balikat at kinausap. Nagmamadali naman daw na sumunod si Nicole sa kanya at kinausap din ang babae. Sinabihan daw ito ni Nicole na pumasok na sa kwarto. Doon na raw tinanong ng kuya ko si Nicole kung sino ang babaeng yun at ano ang nangyari sa kanya. Nung una ay parang ayaw pa raw magkwento ni Nicole sa kanya pero napilitan na ring sabihin ang lahat. Mahigit 2 taon pa lang daw siya noon nang maulila sa ina. Namatay ang mama niya sa car accident. Ang babaeng kasama niya sa bahay ay ang kanyang Ate Del. Anak siya sa pagkadalaga ng kanilang ina, kaya malaki ang kanilang age gap na halos 14 years. Nang mamatay raw ang kanilang ina, si Ate Del na niya ang tumayo niyang ina. Dahil bata pa raw nang maulila si Ate Del, wala itong sapat na karanasan sa pagluluto. Minsan daw nang nasa trabaho ang papa nila, nagluluto ng fried chicken ang Ate Del niya. Nalingat lang daw ito ng kaunti. Habang naglalaro daw si Nicole sa kusina, natabig niya ang frying pan na may kumukulong mantika. Bubuhatin daw sana ni Ate Del palayo sa stove si Nicole. Pero bumuhos na ang kumukulong mantika sa kanyang ate na ikinalapnos ng mukha nito at iba pang bahagi ng katawan. Nakuha pa raw nitong maitulak si Nicole palayo para hindi matapunan ng kumukulong mantika. Halos mawalan daw noon ng malay ang kanyang Ate Del dahil sa sakit ng mga sugat. Pero pinilit nitong gumapang para humingi ng saklolo sa kapitbahay. Ang isinisigaw pa raw nito sa mga kapitbahay ay bantayan ang kapatid niya na si Nicole. Sa pangyayaring yun,
At dahil daw sa malaking pinsala sa balat ng kapatid ni Nicole, hindi na naibalik ang dati nitong itsura. Naging dahilan daw yun ng pagkabulag ng kaliwa nitong mata. Matapos daw ang masakit na insidenteng yun, ikinahiya ni Del ang kanyang sarili at hindi na siya nagpatuloy ng pag-aaral. Ang kanilang ama naman daw ay nagtrabaho sa Canada para masustentuhan niya at mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang dalawang anak. Hindi man daw tunay na anak ng papa ni Nicole ang kanyang ate Del. Ibinigay pa rin daw ng ama ni Nicole ang mga pangangailangan nito tulad ng gamot at pagpapaaral. Pero minabuti na lang daw ni Ate Del na huwag nang pumasok sa school dahil baka mabuli lang siya at pagtawanan ng mga kapwa estudyante. Nagkaroon din daw ng matinding depresyon at self-pity ang kanyang Ate Del. Lumaki daw si Nicole na pinagsisilbihan siya ng kanyang nakatatandang kapatid sa ina, kaya katulong ang trato niya sa kanyang Ate Del. Ikinahiya at itinago rin niya ito sa kanyang mga close friends. Si Kuya Robert po ang nagsilbing daan para maibalik ni Nicole ang respeto sa kanyang kapatid na nagligtas sa kanya noong bata pa siya. Ipinaalala ni Kuya sa kanyang nobya na kung hindi dahil dito, siya sana ang may ganoong mukha. Ngunit dahil sa pagmamahal ni Ate Del kay Nicole, pinili niyang iligtas ang kapatid at pinagtiisan niya ng napakahabang panahon ang magkaroon ng ganoong kapansanan kahit siya ay pinagtawanan at nilibak ng mga tao. Sinabihan ni Kuya ang nobya niya na hindi pa huli ang lahat. May panahon pa para magbago si Nicole at ipakita niya sa kanyang ate ang kanyang pasasalamat sa mga kabutihang ibinigay nito sa kanya. Sapat na ang mga pagmumulat ni Kuya sa kanya para mabuksan ang isipan ni Nicole. Humingi siya ng kapatawaran sa kanyang ate at agad naman itong ibinigay sa kanya. Nagkatuluyan din po sina Kuya Robert at Nicole. May dalawa na silang anak na parehong inalagaan ni Ate Del. Sa kanyang pagtanda, naging masakitin na siya. 3 taon na po siyang namamayapa. Sadyang masalimuot ang buhay. Sino magsasabing ang pagpapakita pala ng inakalang mahiyaing multo kay Kuya Robert ang siya palang magiging dahilan para maiayos ang nasirang relasyon ng magkapatid. Iilan na lang ba ang katulad ni Ate Del sa panahong ito? Bibihira na lang siguro kung meron man na labis magmahal, kinalimutan ang sariling kapakanan para lang magbigay ng pagmamahal at pag-aaruga sa iba. Ito Bahay ni Kamatayan. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig ng Sityo Bangungot. Isa po akong tahimik na tagapakinig ng inyong channel. Tawagin niyo na lang po akong Joy. Gusto ko pong ibahagi ang aking karanasan na hindi ko malilimutan. Nangyari po ito sa South Korea taong 2008. Ako po ay nakapag-asawa ng Koreano. Hindi maganda ang relasyon ko sa aking biyenan na babae dahil ayaw niya sa akin. Sa tagal ng pakikisama ko sa kanya, ang hindi ko po talaga matiis ay ang mga hindi magandang salita na ibinabato niya sa mga Pilipino. Ang mga Pilipino daw ay mga dukha. Grabe po siyang makainsulto sa akin dahil isa akong Pinay. Kaya naman dumating ang araw na hindi ko na talaga matiis. Nagpasya akong humiwalay ng bahay
ng palihim. Balak ko, kapag nakakuha ng bahay, gagawin ko itong pahingahan kapag masama ang aking loob. Ang asawa ko naman ay walang magawa sa ginagawa ng nanay niya sa akin dahil sunod-sunuran lang siya sa kanyang ina. Kinausap ko ang aking kaibigan na si Ellie. Nagpapatulong akong makahanap ng bahay na pwedeng maupahan. Kinabukasan, nagbalita agad siya na meron ng nakitang bahay. Natuwa ako, kaya pumayag ako agad. Nagbigay agad ako ng paunang bayad. Ipapakita daw niya sa akin ang bahay na nahanap niya. Kinabukasan, ibinigay niya sa akin ang address at umpisahan ko na raw itong linisin. Isa po akong teacher at nagtuturo sa mga batang Korean ng wikang English. Kaya nagmadali akong makauwi para madaanan na ang bahay na sinasabi ni Ellie. Malapit sa kalsada ang bahay at meron itong gate na maliit at luma na. Pinasok ko ang bahay at tiningnan. Okay naman po. Nagustuhan ko ang bahay. Nang makita ko na ito, umalis din ako agad dahil baka maiwan ako ng bus. Sa susunod na araw ko na lang lilinisin. Isang linggo na akong naghahakot ng gamit ng paunti-unti. Kada punta ko sa bahay na yon ay sinasabayan ko ng paglilinis. Habang ako ay naglilinis, napansin kong meron pala itong kwarto na nakalak. Pero nang sinubukan kong tingnan, kakaiba ang nararamdaman ko sa kwartong yun. Habang nandun ako sa bahay na yun, parang may nagsasabi sa akin na ikutin ko ang buong bahay hanggang likod. Kaya naman habang ako ay naglilinis, nagdala ako ng kaset na magpapatugtog ng gospel songs. Malakas akong nagpatugtog habang naglilinis pero hindi ako mapalagay sa tuwing ako ay mag-uumpisa sa dapat kong gawin. Meron talagang nagtutulak sa akin na ikutin ko ang paligid, kaya naman kapag ganoon ang nararamdaman ko, alam kong dapat ko itong gawin. Dahil kailangan kong malaman kung bakit may nararamdaman akong kakaiba sa paligid. Dali-dali akong lumabas at inumpisahang mag-ikot. Sinimulan ko sa bakuran. May nag-iisang puno doon na makapal ng mga dahon. Hindi ko naman masyadong pinansin pa yun. Nang ako ay naglakad bandang likuran ng bahay, may nakita akong makitid na daan. Sinundan ko ito at doon ko napansin ang mga maliliit na silid. Nanayo ang balahibo ko sa batok at braso habang minamasdan ko ang bawat silid. Kinakabahan ako na di ko mawari pero agad kong nasabi na, napakadami niyo rito. Pero wala akong nakikita noon, Sir Jupiter. Nararamdaman ko lang ang presensya nila. Mabigat ang pakiramdam ko sa paligid. Kaya nagmadali akong umalis at umuwi na muna dahil sa naramdaman kong kakaiba sa bahay na yun. Lalo na doon sa silid na nakakandado. Malawak yon na alam kong pinaninirahan ng mga elemento. Dahil sa mga nakita ko, parang ayaw ko nang ituloy ang pag-upa sa bahay na yon. Hindi na ako natulog doon nung araw na yon. Nalinisan ko lang ito at nagpasya na akong umuwi sa bahay naming mag-asawa. Kinagabihan, habang nag-iisip kung ano pa ang kulang na gamit na kailangan kong dalhin doon, ay nakatulog ako
dahil sa pagod. Nanaginip ako. Nasa isang madilim na lugar daw ako na parang may usok. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Matapos ang ilang sandali ay may nakita akong isang grupo. Parang batalyon sa dami. Itsurang tao sila kung titingnan sa malayo. Pero habang papalapit sila sa akin ay nakita kong mga kulay itim sila at hindi mabilang sa dami. Pulo-pulutong sila. Ang mga mata nila ay kulay pula at kitang-kita ito sa dilim ng paligid. Nasa gitna nila ang sa tingin ko'y si kamatayan base sa pakiramdam ko sa kanyang aura. Mabilis silang papalapit sa akin. Nang malapit na sila ay agad na nag-utos ang kamatayan na yun sa mga kasamahan niya. Pinahahawakan niya ako. Kaagad naman akong hinawakan ng mga kasama niya. Hindi ako makawala sa pagkakahawak nila. Lumapit ang pinakapinuno nila sa akin. Galit na galit akong sinakal at sinabihan akong kung ayaw ko raw ng gulo, umalis na raw ako sa bahay na uupahan ko. Ang bahay daw kasi na yun ay sa kanila. Doon daw sila tumitira. Matagal na raw sila doon. Pag-aari daw nila ang lugar na yun. Binalaan nila ako na kung gusto ko pang mabuhay ng matagal, umalis na raw ako sa bahay na yun. Napakalakas po nila, Sir Jupiter. Ramdam ko ang lakas nila. Tanging mga batikang manggagamot lang ang makakatapat nila. Nagising akong uhaw at pawisan. Napagdesisyonan ko na hindi na tumuloy pang tumira sa bahay na yun. Napagalaman ko rin na dati pala itong abandonadong ospital. Kaya siguro pinamahayan na ng mga elemento. Sir Jupiter, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ace. I'm a professional graphic designer na mahilig magliwaliw kasama ang mga kabarkada ko. Gusto ko lang po sanang i-share sa inyo ang karanasan namin nang mag-decide kaming bumuo ng isang YouTube channel last year. Tutal, pare-pareho naman kaming mahihilig mag-travel, bukod pa sa bonding na rin naming magtotropa ang manood ng mga documentary series. Naisipan naming doon na lang din i-focus ang magiging channel namin. Pang side hustle na rin po ito kung sakaling mag-boom. Meron pong isang maliit na tindahan noon, yung isa sa mga kabarkada namin na itago na lang po natin sa pangalang Don. Yun ang ipinagawa namin bilang isang mini studio na gagamitin nga namin para sa binubuo na naming channel that time. Nang matapos po ang pagpapagawa namin dito, nag-decide na agad kaming magbabarkada na mag-film na ng aming pinakaunang content. At ang unang destinasyong napili namin ay ang Hanging Coffins ng Sagada Mountain Province. Uy, mga chong, sure ba kayo maganda tong first destination natin? Para namang creepy masyado. Ayaw niyo bang sa Diplomat Hotel muna tayo? Una pa lang medyo diskumpiyado na po ako sa pupuntahan namin. Kasi kako parang masyado naman yatang mabigat agad ang history ng lugar. Pero as expected, tinawanan lang ako ng tropa. Kaka-Netflix mo yan, boy. Masyado kang kabado eh. Inasar ka agad ako ni Aljun, isa sa mga kabarkada ko, kabilang na rin sina Leo at Kurt. Kabado agad? Masama bang mag-ingat? Nginiwian ko pa siya, pero pagkatapos nun,
Hindi na ako nagsalita. No choice naman ako kaya sumama na lang ako kahit iba talaga ang pakiramdam ko. Nag-hire kami ng tour guide pagdating namin doon. Medyo lutang ako at wala sa sarili kaya sila na muna ang kumausap ng kumausap dun sa guide na bago pa kami magsimulang itour sa nasabing lugar ay inorient muna kami sa mga dapat naming gawin. Bawal pong basta-bastang magpicture ng mga taga rito, lalong-lalo na po yung mga ritual nila. As much as possible po, mas magiging maayos po ang tour natin yung tatanungin niyo muna ako tungkol sa mga balak niyo bago po kayo kumilos. Bawal din po ang masyadong maingay. Bawal ang magkalat at bawal din pong kumuha ng kahit ano, lalo na sa mga sagradong parte ng lugar na ito. Kung tama ang pagkakatanda ko isa yun sa mga narinig kong sinabi ng tour guide namin. Aminin ko po, wala sa kanya masyado ang atensyon ko nung time na yon dahil busy ako sa pagtitingin-tingin sa paligid. Maganda naman po yung lugar. Maliwalas tapos masarap ang simoy ng hangin. Tamang-tama lang din ang panahon ng araw na yon. Kaya lalo kong na-appreciate yung lugar. Medyo nahuhuli rin po akong maglakad noon dahil ako rin ang kumukuha ng video. Nang maya-maya bigla ko na lang narinig na nagtawanan ng malakas sina Aljun at Kurt. Tapos nakita ko si Leo lang ang katabi nung tour guide namin. Uy, gagi ka Aljun, ang lakas talaga ng trip mo. Kaya pala ang bigat ng bag mo ha. Shh, huwag ka maingay. Ingay mo naman masyado pre. Kapag tayo nahuli, bahala ka. Napakunot siyempre ang noo ko dahil hindi ko alam ang pinag-uusapan nila. Sa aming apat kasi ako talaga ang pinakatahimik. Kaya nga nagtataka rin ako kung paano kami naging magkakaibigan Hoy, mahaloko ano yan, ha? Tinakbo ko ang pwesto ng dalawa. Nginisian naman agad ako ni Aljun pagharap niya sa akin kaya doon pa lang alam kong may binabalak na agad siyang kalokohan. Tapos binuksan niya yung zipper ng bag niya habang naglalakad pa rin kami ng dahan-dahan at nakasunod kina Leo at dun sa tour guide na mukhang bet pa yata ng loko. Pagtingin ko sa laman ng bag ni Aljun, napataas ang kilay ko. Malalaking bote lang naman ng energy drink ang nandoon. Wala namang something. Ano namang meron dyan? Kako ko pa sa kanya. Pero imbis po na sumagot noon si Aljun lalong lumawak ang ngisi niya. Inilabas niya yung isang energy drink. Tapos binuksan niya yun at itinapat sa ilong ko. Walang niya kaalak ba yan? Pinilit ko pang hinaan yung boses ko kahit na pinanlalakihan na talaga ako ng mata sa kalokohan ni Aljun. Gago ka Aljun, bawal yata yan dito. Bahala nga kayong dalawa dyan. Tapos inunahan ko na silang maglakad nun. Abat ang mga siraulot, tinawanan naman ako ng malakas. Napahinto tuloy sa paglalakad pati sa ng Leo at yung tour guide namin na agad din silang sinaway. Please respect this place mga sir. Masyado pong sagrado tong lugar na to para magtawanan kayo ng malakas. Halatang na bad trip sa kanila si ating tour guide pero malumanay pa rin itong nakiusap. Ayan, kayo kasi. Ayaw niyo kong gayahin. Chillax lang. Kantsaw naman sa kanila ni Leo na itinaas baba pa yung kilay niya. Sabay tingin doon sa tour guide naming inunahan na ulit kaming maglakad. Manyak! Halos sabay-sabay naman naming sabi kay Leo.
Maya-maya huminto kami saglit sa isang part ng bundok na malapit dun sa mga nakahang nakabaong. Ang creepy talagang tingnan nun, lalo na't alam mo kung gaano nakatagal ginagawa ang tradisyon na yun. Hindi ako komportable habang kinukunan ko ng video yung paligid. Pero wala akong magagawa kaya tiniis ko lang yun. Maya-maya narinig ko na naman sina Aljon at Kurt na naghahagikikan sa likod ko. Walang hiya talaga kayong dalawa, nagtatagayan pa kayo dyan. Napailing na lang ako nang makita kong may hawak na mga plastic cups yung dalawa tapos may laman yung alak na kunwaring energy drink. Gusto mo lang yung itong tumagay eh. Wari ka pa dyan, pre. Sabi pa sa akin ni Aljon noon. Ito namang si Kurt nakiayon pa. Oo nga, naiingit lang yang si Ace eh. Tagayan mo nga. Tumalikod si Aljon bigla, Sir Jupiter. Tapos hinanap yung bag na pinaglalagyan niya ng mga bote kanina na may lamang alak. Lu, asan na yun? Kumamot pa siya sa ulo. Dito ko lang nilagay yun ha. Aba, ewan ko sa'yo. Ikaw lang naman ang nagsasalin sa baso ko ha. Nangahaba pa ang nguso ni Kurt sa pagtanggi. Ayan, baka minumulto na kayo ng mga nakalibing dito. Maggago raw kasi kayo eh. Ako naman tuloy ang tatawa-tawa. Nakagandi rin ako sa mga lokong yun. Hindi na talaga namin nahanap yung bag ni Aljon na may lamang alak, Sir Jupiter. Hanggang sa umalis na kami doon sa pwestong yun, ang hula namin. Baka may isang lokal doon na nakakita ng bag at na lamang alak ang laman ng mga boteng yun. Kaya kinuha nang hindi namin napapansin. Bad trip, kakabili ko lang ng bag ko eh. Nakabusangot na ang mukha ni Aljon habang hawak pa rin nila ni Kurt yung plastic cups na iniinuman nila kanina. Anong gagawin ko dito? Saan ko ito ilalagay ngayon? Simple lang solusyon dyan, pre. Di itapon. Tapos sinablot ni Kurt yung plastic cup ni Aljon at basta na lang niyang initsa yun sa kung saan. Hindi na lang ako nag-react dahil alam kong wala naman akong mapapalang matinong sagot sa dalawa. Ang dami na naming kasalanan dun sa lugar kaya pinilit ko na silang bumalik nun sa hotel na pinagstehan namin. Laking lola ho kasi ako, Sir Jupiter, at naniniwala ako sa mga pamahiin. Kaya ganun na lang talaga ang gaba ko sa mga ginawa nila sa lugar. Natapos ang trabaho namin sa Sagada. Kompleto na yung materials na kakailanganin namin para sa unang content ng binuo naming channel. Bumalik po kami sa Maynila nang maayos na ang lahat. Pero dito na po pala magsisimula ang kababalaghang mararanasan naming magbabarkada. Kababalik lang namin noon ng Maynila na pagdesisyonan naming ako at si Leo muna ang bahalang mag-review sa mga footages na kinuha namin. Total ay kami namang dalawa ang bahala sa editing noon. Doon na lang din muna kami parehong magsistay sa studio. Teka, di ba yan yung bag na dala ni Aljon dun sa Sagada? Akala ko ba nawawala yan? Pagbaba pa lang namin ni Leo sa sinakyan naming tricycle. Tumambad na agad sa amin yung mga basag na bote ng energy drink na pinaglagyan ni Aljon ng alak nung nasa Sagada kami. Nakakalat yun sa harapan ng studio tapos nandoon mismo sa may pintuan yung bag na ngayon po ay gutay-gutay na. Sigurado akong yun nga yung bag ni Aljon
hindi ako pwedeng magkamali. Doon pa lang, Sir Jupiter, talagang ang lakas na ng kalabog ng dibdib ko. Ay, alam ko na to. Napatingin ako bigla kay Leo. Nakangisi siya habang nakatingin dun sa bag. Pinagtitripan ka ni Aljon, pre. Kasi di ba, panay ang saway mo sa kanila nung nandun tayo. Tinatakot ka ng loko. Tatawa-tawa pa siyang nagpatuloy. Baka nga, loko talaga yun. Pilit kong pinaniwala ang sarili ko na ganun nga ang nangyari. Pero ang totoo, kinakabahan na talaga ako noon. Medyo nakampante lang ako, Sir Jupiter, nung wala naman akong nakitang something na kakaiba sa footages na finifilm namin. Pagkatapos nga ng ginawa naming pag-check ni Leo noon ay nagpahinga na kami since pagod din naman kami sa biyahe. Pero mga bandang hating gabi na yata noon, Sir Jupiter, nang maalimpungatan ako. Dahil nakakaramdam ako na may kung anong nahuhulog sa mukha ko. Sa sahig lang kasi ako natulog dahil si Leo ang nandun sa couch. May nakapa akong parang buhangin na sumusuot na sa ilong ko kaya napilitan akong magmulat ng mata. Pero pagmulat ko, bigla talaga akong nanigas. Sino ba namang hindi maninigas kung paggising mo, makita mo na lang na may nakalutang na palang kabaong sa ibabaw mo? Yung itsura ng kabaong, katulad pa ng mga nakita naming hanging coffins doon sa sagada. Yumuyug-yug yun, Sir Jupiter, na parang may kung anong gustong kumawala galing sa loob. Hanggang sa maya-maya, bigla na lang huminto ang paggalaw noon pero makalipas lang ang ilang minuto, bigla namang may lumusot na kamay doon sa gilid ng kabaong. Talagang doon na ho ako napasigaw. Noong una akala ko nananaginip lang ako pero nung bumangon na ako sa higaan, talagang alam kong gising na ako. Walang lingon-likod akong nagpunta sa pwesto ni Leo noon pero pagtingin ko sa couch, wala naman siya doon. Leo? Leo? Pare, asan ka ba? Madaling araw na noon pero wala na akong pakialam kung may makarinig man sa akin o ano. Mas gusto ko nga ho na may makarinig dahil talagang takot na takot ako sa nangyayari sa akin ng mga sandaling yun. Maya-maya bigla akong nakarinig ng ingay doon sa may bandang kusina ng studio namin. Nagpunta agad ako doon para i-check kung nandun si Leo. At hindi naman ho ako nagkamali. Nandun nga siya. Parang Leo, may nakita ako doon sa... Hindi ko na ho naituloy ang sasabihin ko kasi nakita ko si Leo may hawak na martilyo. Nang mapadako ang tingin ko sa sahig, nakita kong basag-basag na yung mga kamera namin, yung laptop, saka iba pa naming gamit pang film. Talaga hong nanlaki ang mata ko noon, lalo na nang lingunin ako ni Leo gamit ang nanlilisik niyang mata. Ngumisi pa siya habang ipinapakita sa akin yung ginagawa niya sa gamit ko. Pare, anong nangyayari sa iyo? Pero imbis na sumagot ay tumayo ho si Leo mula dun sa pagkakaupo niya sa sahig. Tapos itinaas niya yung martilyong hawak niya na parang may balak siyang masama sa akin. Doon na talaga ako nakapag-isip na tumakbo. Halos magkandadulas na ako noon habang lumalabas ng studio kahit na medyas lang ang suot ko. Wala pa akong dalang pera. Cellphone ko lang noon ang dala ko at ang masaklap pa, wala man lang akong load o data na pwedeng gamitin pantawag. Naisip ko sanang i-chat ang girlfriend ko
Pero nag-alala akong kung sakaling maabutan ako ni Leo, baka madamay pa siya. Kaya tumakbo na lang ako ng tumakbo. Sobrang panic na ho ako noon, Sir Jupiter. Talagang wala na ho ako sa sarili. Kaya hindi ko namalayang may paparating na palang sasakyan nung patawid na ako sa kabilang side ng kalsada. Pagkatapos noon, wala na akong matandaan. Nagising ako na nasa ospital na ako. Nandun din sina Aljun at Kurt na pareho pong may mga pasa at sugat ang katawan. Nakakast pa nga ang balikat ni Aljun at nakabenda ang ulo dahil sabi niya, na-aksidente rin daw sila ni Kurt habang pauwi sila kahapon galing sa pagro-road trip nila nung pagka-uwi namin galing Sagada. Huwag niyong sabihin nakita niyo rin yung... Halos hindi ko maituloy ang sasabihin ko pero inunahan na ako ni Kurt. Yung lumulutang na kabaong? Oo pare, nakita ko. Nakita rin ni Aljun. Kaya nga na-aksidente kami kagabi. Dahil yung kabaong pre nasa backseat. Talaga hong nagtayuan ang balahibo ko noon nung sabihin nilang yumuyug-yug din yung kabaong na nakita nila na parang may gustong kumawala doon. Pero lalo ho akong kinilabutan nang sabihin nila sa akin na si Leo pa raw ang nagdala sa kanila sa ospital kagabi. Paano kayong dadalhin ni Leo sa ospital? Kasama ko siya kagabi sa studio. Tinawagan namin siya, pre. Mga bandang hating gabi na. Sino yung nakita kong sumira ng mga tools natin sa studio kagabi? Yung may hawak ng martilyo. Pero wala hong naisagot ang dalawa sa akin. Nagkatinginan lang sila. Halos ayaw ko pang maniwala na totoong nangyayari sa amin yun noon. Para hong panaginip lang talaga. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na baka kako pinaprank lang ako ng 3 kabarkada ko. Total, magiging vlogger naman na kami. Pero nang sama-sama kaming bumalik sa studio pagkalabas namin ng ospital at nakita namin talagang wasak ang mga gamit namin doon, nakumbinsi na kaming may hindi talaga tama. Si Leo, tumatawag. Sa kalagitnaan ng pag-check namin sa studio ay nakaresibo kami ng tawag galing kay Leo. Uy, mga gago! Nakauwi na ako. Bakit iniwan niyo ako sa Sagada? Ang bihira kayo. Bumili lang ako ng pasalubong para kay Mami. Pagbalik ko, wala na kayo sa hotel. Minura pa kami ni Leo sa phone. Galit na galit siya sa amin. Ipinaliwanag namin kay Leo ang lahat. At kahit ho siya, kinilabutan din sa takot. Ang sabi niya, inaya daw kasi siya nung hinire naming tourist guide na magpunta sa palengke dahil marami raw masasarap na paninda doon na pwedeng ipasalubong. Mga bastos kasi kayo. Nang makauwi si Leo ay dinuro-duro niya sina Aljun at Kurt. Kung di ba naman kasi kayo mga gago, alam niyong sagrado yung lugar. Talagang doon pa kayo gumawa ng kalokohan. Di ba sinaway na kayo? Ipinakita ko pa sa kanila yung bag ni Aljun na gutay-gutay at pare-pareho po kami ng naging reaksyon. Si Aljun nga na palagi nalang tumatawag sa akin ng duwag, halos hindi kayang tingnan yung bag niya. Kinikilabutan daw siyang isipin kung paano nawasak yun ng ganun at nakarating mula sa Sagada pabalik sa Maynila.
Pagkatapos po noon, sinubukan naming i-review yung CCTV footages sa studio ng gabing umuwi ako doon na kasama ko si Leo. Pero kitang-kita ho sa CCTV na talagang ako lang mag-isa ang nandoon. Para lang akong tanga na may kinakausap na hangin. Yung ibang kuha sa CCTV, corrupted na rin, gaya ng kuha nung nagising akong may kabaong sa ibabaw ng higaan ko. At nung may nakita akong nagmamartilyo ng mga tools namin sa sahig. Ganon din ho sina Aljun at Kurt. Nang magtanong sila dun sa ospital kung sino ang nagdala sa kanila, ang sabi ng mga ito, mga tanod daw. Ang alam ng dalawa, tinawagan nila si Leo noon at si Leo ang naghatid sa kanila. Tangina pre, ayoko na. Hindi na ako sasali sa inyo sa pagbuo ng channel na to. Hindi ko na ho kinaya. Nagpaalam na ako sa kanila na hindi na ako sasali, pero sinigundahan din ako ni Leo. Ako rin? Ayoko nang sumali, bahala na kayo. Baka ikapahamak ko pa ang pagsama ko sa inyo eh. Talagang hindi na lang po namin itinuloy ang binabalak naming pagtatayo ng channel noon, Sir Jupiter. Kahit nga yung studio, ipinagiba din agad ni Leo, Sir Jupiter. Hindi ko talaga akalaing dahil pa doon kaya makakaranas ako ng totoong misteryo na walang kahit sino ang may kakayanang sumagot at lumutas. Hindi ko po sinisiraan yung lugar na pinuntahan namin dahil alam kong kung meron mang kaming nagambala doon ay kasalanan din namin kung bakit nila kami binalikan. Alam kong may kasalanan din talaga ako dahil hindi ko man lang pinigilan sina Aljun sa ginagawa nila. May hinala na ako, pero nanahimik na lang ako dahil ayokong makantsawang duwag, imbis na sawayin ko sila. Si Leo naman kasi wala talaga siyang alam sa mga pinaggagawa ng dalawa noon dahil doon nga lang po siya nakafocus sa kasama naming tour guide. Siya nga lang halos ang nakinig ng gusto sa mga sinasabi nun kaya siguro wala ring naranasan si Leo. Iyon nga lang hitsura niya ang ginamit ng kung anumang nakasama namin noon para makaganti sa amin. Mabuti na nga lang din po at yun lang ang napala namin. Sa totoo lang, ilang beses na po akong nag-alay ng dasal para sa lahat ng mga kung anumang elemento o kaluluwa ang nagambala namin noon. Kahit na wala naman na akong nararamdamang kakaiba, ipinagdarasal ko pa rin sila palagi. Samantalang sina Aljun at Kurt naman, minsan na lang din akong makipagkita sa kanila. Medyo nadala rin naman yung dalawa sa nangyari kaya ngayon ay halos hindi na sila gumagawa pa ng kalokohan. Sa ngayon ho, naghanap na lang din ako ng full-time job. Ibang business na rin ang pinasok ko dahil wala na rin akong balak bumalik sa pagbablog. Masyado kasing traumatic yung naging experience namin Lahat na yata naranasan namin. Minulto kami, tinakot, may nagpakita pang doppelganger. Anyway guys, sana po nagustuhan niyo po itong kwentong shinare ko sa inyo. Naisipan kong ibahagi ito para na rin maging aral to sa mga gustong bumisita dyan sa kahit na anong lugar sa mundo na alam naman nating sagrado at makasaysayan. Matutuho sana tayong gumalang, hindi lang sa mga taong nakikita, nakakasalamuha, at alam nating buhay. Sana kahit yung mga yumauna, pakitaan pa rin natin ng respeto, lalo't hindi natin alam, baka
nasa paligid lang natin sila.